Si Nida Blanca, isang tunay na alamat ng Philippine showbiz, ay minahal ng milyon-milyong Pilipino dahil sa kanyang talento at di matatawarang karisma. Ngunit noong ika-7 ng Nobyembre 2001, isang trahedya ang gumulantang sa Pilipinas. Ang kaniyang misteryosong pagkamatay. Hanggang ngayon, nananatiling isang malaking tanong. Sino ang totoong salarin? Tara, samahan niyo akong talakayin ang katotohanan sa likod ng kasong ito. Si Dorothy Aqueza Jones, o mas kilala bilang Nida Blanca, ay isa sa pinakatanyag na artista sa kanyang panahon. Sa mahigit 5 dekadang karera, nakagawa siya ng mahigit 200 pelikula at TV shows. Kilala siya hindi lamang bilang isang mahusay na aktres, kundi bilang isang huwarang Pilipino. Ngunit ang buhay ng tinaguriang drama queen of Philippine cinema ay natapos sa isang brutal na paraan na ikinabigla ng lahat. Noong umaga ng Nobyembre 7, natagpuan ang katawan ni Nida Blanca sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng Atlanta Center sa Green Hills, San Juan City. Siya ay nagtamo ng 13 saksak, isang malinaw na indikasyon ng karumal-dumal na krimen. Ayon sa mga ulat, ang motibo ng pagpatay ay tila personal. Ang balitang ito ay agad naging laman ng bawat pahayagan at news program. Ang tanong ng lahat, sino ang maaring gumawa nito sa isang minamahal na artista? Sa pagsisimula ng investigasyon, agad na lumutang ang pangalan ni Rod Strunk, ang asawa ni Nida Blanca. Ayon sa mga ulat, may mga di pagkakaunawaan umano ang mag-asawa ukol sa pera at relasyon. Isa pang pangalan ng umusbong, si Philip Medel. Inamin niya na siya raw ang inutusan ni Strunk upang patayin si Nida. Ngunit kalaunan, binawi ni Medel ang kanyang pahayag at sinabing napilit lang siya ng mga otoridad. Samantala, si Rod Strunk ay bumalik sa Amerika at tumangging makipagtulungan sa investigasyon. Ang pagtakas ni Strunk sa Amerika ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Kung wala siyang kasalanan, bakit siya tumakas? Noong 2007, natagpo ang patay si Strunk matapos mahulog sa isang motel balcony sa California. Ang insidenteng ito ay idineklara bilang pagpapakamatay. Ngunit para sa ilan, tila may mas malalim pang kwento sa likod nito. Ang pagpanaw ni Nida Blanca ay nag-iwan ng malalim na lungkot sa kaniyang pamilya, mga kaibigan at tagahanga. Sa kabila ng trahedya, patuloy siyang ginugunita bilang isang haligi ng industriya ng pelikula at telebisyon. Ang kanyang mga pelikula at kontribusyon ay nanatiling inspirasyon sa maraming Pilipino. Mahigit 2 dekada na ang lumipas, ngunit ang kaso ni Nida Blanca ay nananatiling isang malaking misteryo. Walang malinaw na sagot sa tanong kung sino ang totoong salarin. Sa kabila ng paulit-ulit na panawagan para sa hustisya, tila nanatiling mailap ang katotohanan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, mahalagang alalahanin nating si Nida Blanca, hindi lamang dahil sa trahedya ng kanyang pagkamatay, kundi dahil sa kanyang walang hanggang kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas. Isang paalala rin ito na dapat patuloy nating hanapin ang hustisya para sa mga tulad niya na hindi pa nakakatanggap nito. Hanggang kailan natin hihintayin ang sagot sa misteryo ng kanyang pagkamatay? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Kung may opinion kayo tungkol sa kasong ito, huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako si Madam Dinging, ang magbibigay liwanag sa inyong mga katanungan.